Sa puso ng Mountain Province, may isang lugar na tila ibang mundo. Isang lugar na nababalot ng malamig na hangin. Nakakatuwa ang lamig guys oh. Kita nyo naman yan oh. Woo! Solid! Makapal na hamog at tahimik na kabundukan. Ito ang Sagada. Welcome to Sagada. Hindi lang basta destinasyon ang Sagada. Para sa marami, isa itong lugar kung saan pwedeng huminto sandali ang mundo. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa trapiko, malapit sa kalikasan. Habang papalapit tayo sa Sagada, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mas lalong tumatas ang mga bundok, lumalamig ang hangin, at sa bawat liko ng daan ay bagong tanawin na naghihintay. Grabe. At kapag sumapit ang umaga, ang klase, ang ganda. Ang mga bundok ay natatakpan ng hamog. Ang malamig na hangin ay mararamdaman sa bawat paghinga. At habang unti-unting sumisikat ang araw, parang dahang-dahang binubuksan ng kalikasan ang isang napakagandang larawan. Pero higit pa sa mga bundok at tanawin, ang Sagada ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Dito makikita ang mga tradisyon ng mga sinaunang pamayanan, mga kuweba na may malalim na kahulugan, at mga sikat na hanging coffins na nagpapaalala kung gaano kalalim ang kultura at paniniwala ng mga taong naninirahan dito. Kaya pag pumunta ka sa Sagada, hindi lang ikaw ay naglalakbay para makita ang magandang tanawin. Naglalakbay ka rin para maranasan ang katahimikan, para makalanghap ng malamig na hangin, para makalimot sa sandali sa problema. Para maalala na minsan, kailangan din natin huminto, tumingin sa paligid, at pahalagaan ang mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin. Dahil sa Sagada, bawat umaga ay may kwento, bawat bundok ay may lihim, bawat hamog ay may dalang alaala, at bawat paglalakbay dito ay isang karanasang mahirap kalimutan. Welcome to Sagada, kung saan ang kabundukan, kultura at katahimikan ay nagsama-sama sa isang lugar na tunay na kakaiba. Guys, nandito kami sa may Bontok. Tumigil kami para kumain dito sa may Anayas Riverside Hideaway Restaurant. Tapos tingnan natin loob. Ang ganda ng loob, guys. Ayan o. So, tingnan nyo yung view sa labas. Oh, diba? Napakaganda ng view. Guys, may problema tayo. Kanina pag-alis natin sa may lake, hindi natin na-patch na maayos yung mic natin. So itong mic natin kanina, ang dami kong footage na walang voice. Tapos problema ngayon, parang uulan, pero sa part lang naman siguro na to. Kasi dun sa part na yun, wala naman. So time check, 1:42 PM. Kakatapos lang namin mag-lunch. So sabi sa mapa natin is meron pa tayong 1 hour
na biyahe pa Sagada. So guys, itong nakikita nyo ito yung Bontoc Poblacion. Ang populasyon ng Bontoc ay may 23,000 katao. Ang origin ng Bontoc ay hango sa lokal na salita na bun o hip and tuk o tap na naglalarawan ng bulubundukin, lupain. Pinapaniwalaan na ito ay nabomba ng mga Amerikano noong March 3, 1994 na nagresulta ng matinding pagkawasak. Ito yung Chico River. Noong 1970s at 1980s, ang Bontoc ay nakatakdang bahain ng Chico River Dam Project kasama ng mga katutubong grupo ng Kalinga. Mahigpit na nilabanan ng mga Bontoc ang proyekto. Dumarami na rin ang populasyon nila dito, no? Nakalaunan ay inabandona pagkatapos ng pagkamatay ng katutubong pinuno Ayan, oh. na si Macliing Tulag. Sagada, Besao, Sabangan, Bako. Sa left side lahat. Ngayon, ang poblasyon ay isang highly urbanized na barangay sa loob ng munisipyo at nananatiling sentro ng administrasyon at kultura ng Mountain Province. Ayan, kaliwa tayo dito. Wow, traffic na ang Bontoc pa. So makikita mo talaga dito na locals lang dito, no? Hindi ko alam kung anong lahi ng mga taga Bontoc. Kung Igorot ba sila or Ifugao, hindi ko alam eh. Ano bang mga lahi ng mga taga Bontoc, guys, sa mga nakakaalam. So sabi sa mapa natin, guys, 27 minutes pa. Doon na tayo sa Sagada. Yan, so akit na tayo dito. Come to Sagada Mountain Province. Yeah. Sagada, discover yourself. Umali kayo, Municipality of Sagada. Tetep. Sagada Fields. May mga bus din pala dito. Ano bus to? Coda Lines. Pakubaw. Wow. Parang nasa Cap John Hay. Kaayos pala si Kuya. Welcome to Sagada. Guys, may nakita kami dito, Sagada Transient. Ah? Pag wala. Tingnan natin. Tingnan muna namin to, guys, kung maganda yung room dito. So ito, guys, tingnan muna natin yung room. Kasi umuulan na din eh. So ayun, guys, andito tayo sa may Sagada Transient House. Dito. I think dito na tayo mag-stay. Kasi ang kagandahan dito, malapit sa Marlboro Hills, then malapit din sa yung parang pinaka main ng Sagada.
Parang malapit lang to sa may sa may yung baliktad na bahay. Kalimutan ko yung pangalan doon. Ito, may 3 rooms. Papakita ko sa inyo yung mga rooms and may CR na rin pala to. Tara, pasyal ko muna kayo dito sa loob. So ito yung isang room, yan. Good for couple siya. Ayan. Tapos itong room 2 naman, good for 6. 2, 4, 6. Ayan. Tapos may attached cabinet. Ayan, then salamin. Then may mga saksakan din yan. Tapos ito yung napili namin ni Brother Gerald. Ayan, pang dalawahan. Then may mirror, may mga cabinet din dito. Then ito yung CR. Ito. So may ilaw dito. Ayan. Ayan. Malinis naman siya. Then, ito yung shower area. Yan. For sure, may hot and cold na yan. May hot shower na yan. So, okay naman siya, malinis. Sobrang lakas ng ulan. Wala ka nang makita. Ayun o. So, dito, pwede kayong magpaluto ng pagkain, mga silog. And may coffee din sila kaso hindi siya libre, no? Kasi binibili daw nila yung brewed coffee. Libre ang mga coffee dito sa mga restaurant, yung mga inn hotel. Ayan. Malapit lang din kami sa inn. Along the highway lang din pala ito. Ayan. Ayan yung highway sa baba. So kanina, sobrang foggy dito, no? Ayan. Then, itong maganda dito. Nakikita nyo to guys, yan. Sa likod niyan, Marlboro Hills na yan. So, kung nakikita nyo yung daanan doon, yun yung pakaliwa doon, ayun, yan ang trekking. So, may 30 to 4 minutes na trekking daw yan. Napakaganda guys. So, eto, kasama ko si Brother Gerald. Kape-kape lang kami ngayon. Woo, solid, sagada. After how many months, nakabalik din, no? Si Bro Gerald, first time niya dito eh. Ayan, first time niya. So, ayan. At least nakapasyal siya. Nalulungkot lang kami kasi hindi namin kasama yung mga kapatid natin sa Christian Baptist Church, no? Gusto namin sila makasama dito pero hindi to may mga schedule natin. So, ayun. Kape-kape muna tayo, guys. Ayan, no? Oh, ayan. Kape muna tayo. Ayan. Then mamaya, try natin lumabas. Punta tayo sa bayan ng Sagada. Maglakad-lakad tayo. Siguro mga 6 PM ganun. Then, nagpaluto kami ng pagkain. Pina-prepare na lang namin siya ng mga 5:30 PM. So, ayan guys. Coffee. Parang hindi ko pa kayang plain coffee, no? So, lagay muna tayo ng brown sugar. Yun. Ang ganda ng view namin dito guys habang nagkakape, oh. Ito lang. Ito lang mga waffles. Woo! Sarap. Ayan, waffle. Ano yung view namin, oh? Diba? Solid, diba? Cheers! Yeah. Yan guys, papunta kami sa sentro ng Sagada. To 6 PM na, nagmumotor kami.
Nakakatuwa ang lamig guys oh. Kita nyo naman yan oh. Woo! Solid. May Petron din pala dito oh. Grabe no. Apakalamig. Woo! Grabe oh. Tignan mo naman yun oh. Wala nang makita oh. So ayun. Ganito mag-rides dito sa Sagada. Pag ganito oh. Grabe oh. Woo! Wow! Grandma's lechon inasal. Ito. Sarap dito. Marami kumakain dyan. Log Cabin. Log Cabin Restaurant. Kahit gaano kainit dun sa atin sa baba. Dito talaga sa Sagada lamig eh, no? Parang hindi nagbabago yung weather dito eh. So lakad-lakad muna tayo dito sa town proper, Sagada. Oh, yan yung ano nila. Information Office, Municipal Tourism. Ay, bilihan dito. Sagada Igorot Inn. Yogurt place. Home of the yogurt. Ano? Ganda. Gabay Souvenirs. Gabay Souvenirs. Sagada Taste Restaurant. Bilihan din pa lang ako dito. Oh, lahat ng pasalubong. Coffee silang ano gano'n. Oh, Ano coffee na yun? mga puro yan, tol. Pwede ka tumingin mamaya. Kanya ka, tingin tayo mamaya tol. Oh, pagbalik natin. Corner. Yogurt. Parang sarap niyan, no? Oo. No? Dan kaya tayo dyan mamaya. Oo. Parang sarap eh, no? Try natin. Try natin mamaya. Sagada Brew. Coffee. Resto. Desserts. Ang daming ano. Guys, try namin kung masarap to. Yogurt pancake cafe. Tara. Yogurt honey ice latte. Pancake. Yeah. Oh. So ito yung choices. Caramel yogurt, peanut butter yogurt, mulberry yogurt, banana honey yogurt, blueberry yogurt, chocolate yogurt, and strawberry yogurt. Gusto nyo naman ng hot tea, cold coffee, and sige, order tayo. Tatlo yung bestseller daw nila, yung mulberry, blue, tsaka caramel. Isang blueberry, tsaka mulberry sa ito. Isang mulberry.
Ah. So, and guys, so, ang in-order namin ni Brother Gerald is isang blueberry yogurt pancake and mulberry yogurt pancake. So, tayin natin. Parang bago lang kasi ito eh. Parang ngayon lang. Ito yung in-order namin. Ay, ito pala yung sa akin, tol. Ayan yung mulberry and blueberry. So, ang dami na ito, guys. Sobrang dami. Hindi namin alam kung mauubos namin to. Ita-take out na lang namin pag di namin naubos. So ayan guys, pabalik na kami sa may transient. Grabe lamig dito oh, kasi tingnan mo yung salamin namin. Nagkanda hamog-hamog na. Ooh. Anong feeling ng nagmamotor sa gabi sa Sagada? Ito yung feeling guys. Sobrang lamig na sobrang ganda nung weather, nung ambience. Ayan o, kita nyo yan guys. Woo! Solid. Parang nagyayelo no. Oh, kita nyo yan oh, yung mga naiilawan ng ano. Ayan oh. Woo! Grabe. Guys, good morning. Time check 4:47 na. Pinagaan namin ngayon kasi pupunta kami ng Isang Wow para mabutan namin yung Sea of Clouds. Oh, napakaganda guys. Kasi plan sana namin umakyat ng Marlboro Hill kaso wala na kaming oras kasi kailangan din namin makauwi sa Isabela dahil may prayer meeting. Today is Wednesday, may prayer meeting. So hopefully makauwi kami before 6. So tignan natin kung mabutan natin Sea of Clouds sa may Isang Wow. Doon na rin tayo mag-breakfast and coffee. Ayun oh. Parang dito parang nakikita ko may Sea of Clouds eh. Tignan nyo. Ayan guys, oh, nakikita nyo yan, Sea of Clouds to. Sunrise na rin. Yun, let's go. Woo! Time check guys, 4:50 AM. Ayan oh, kung nakikita nyo yung sunrise, kailangan natin makaabot sa may Isang Wow. Ganda ng Sea of Clouds. Bagay, malapit na lang tayo. Wow! Grabe oh! Solid! Woo! Ewan kung nakikita nyo sa camera. Grabe oh! Wow! Solid! Oh, dito na tayo sa Isang Wow guys. Grabe! Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. So ayan guys, andito na tayo sa may Isang Wow or Bros Inasal na sinasabi nila. Ayan o. Bros Inasal.
Tingnan nyo sa likod natin, guys. Ooh. Solid. Dah. Lahat tayo dito sa may daanan. Hintay namin mag-open to. I think 5 AM siya nag-open. Solid. Tinatsambahan natin yung Sea of Clouds. Ayan. Wow. Grabe, no? Napaka-solid, guys. Woo! Ganda ng mga creation ni God. Best. Tapos dyan na rin pala tayo kakain ngayon sa may Bros Inasal or Isang Wow. Ganda. Grabe. Napakaganda. Woo! Foggy. Bumaba na rin yung fog dito sa may daanan. Wow. Grabe, oh. Woo! Ang lamig. Napakalamig. Wow. Woo! Thank you, Lord. Grabe. Oh, wala na makita, oh. Woo! Tignan mo, wala na makita sa daan, oh. Solid. Tignan niyo yung motor natin, oh, nagmo-moist. Tep tep, iyaman. Bye, Sagada. Grabe, oh. Napakaganda, oh. Woo! Tignan mo naman yan, guys. Solid. Guys, kahapon dito tayo galing, pero ngayon didiretso tayo dito. Ayan, kakalingga tayo, eh. So guys, ngayon lang din ako makadaan dito sa may side na to, pakalingga, galing from Bontoc Poblacion. First time ko dumaan dito. Ayan, oh, ang sarap sumakay sa taas ng jeep, no? Parang na-miss ko sumakay ng ganyan. Nung bata ako, nakakasakay ako ng ganyan. Wow, ganda naman dito. Woo! Solid. Welcome to Barangay Tokukan. Oh. Uy, may bus din pala dito. Saan kaya galing to? Tabuk. Galing ng Tabuk, guys, yung bus na yan. May mga biyaheng Tabuk rin pala dito, no? Ang cute nung helmet ni ate. Para siyang nagpapalipad ng drone. Road machine ahead. Wow, ang ganda naman nito. Ano to kaya? Mukhang binitak-bitak, eh, no? Uy, ginagawa pala to.
Alam nyo, kilala rin to. Ang pangalan nito, Oh Shit. As in S-H-E-E-T. Ang katakot to. Grabe. Bayan na kaya ito, no? Saan na ba to? Tukukan. Ito ay yung Tukukan. So, dito na tayo sa may Sadanga, guys. Itong part na to is Sadanga na. So, yung pupuntahan pala natin ngayon is yung pinaka mahabang hanging bridge sa Pilipinas. Yun yung Nagbenga Bridge ba yun? Yun, madadaanan kasi natin yun dito eh. So, sabi sa mapa natin, 19 minutes pa or 36 kilometers away. Wala kasi mapagtanungan eh, walang tao. Nabenga? Nabenga, sir? Ah, ayun, dito nga. Yun, thank you. Yun, pata. Makita rin natin yung daanan dito, guys. So, 7 minutes away mula dun sa may U-turn na yon. Guys, ang dami lang bato nung daanan dito. Ito yung napansin ko. Sobrang ang bato, kaya hindi ka rin pwede magpatakbo dito ng mabilis. Bakit tayo? Sabay tayong jeep. Yun na, kikita na pala dito, guys. Kitang-kita na dito yung yung bridge. Ang taas nga. So dito na tayong trail. 10 lang minutes po yung walking pa, 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. So guys, andito na kami sa may Nabengan Bridge. Ayan, no? Yung babayaran nyo dito is 50 pesos per head. Then siguro mga 5 minutes away lang to dun sa baba. Yung kung nakita nyo kanina, yung saan tayo kumaliwa. Tapos yung walking distance pala nito hanggang dun sa hanging bridge is 10 to 15 minutes. So kami, nag-decide na kami na hindi na kami bababa doon. Papaliparan na lang namin ng drone. Siguro babayaran na lang din namin yung 50 pesos per head. Kasi ang dami pa naming dadaanan. Dami pa namin madadaanan. Patabok, palayo pa yung uwian namin. Tapos may hinahabol pa kami na prayer meeting sa church. So kailangan namin take ng time. Ang Nabengan Bridge ay matatagpuan sa Sadanga Mountain Province. Meron itong 320 meters na haba at 180 meters na taas. Ito ang pinakamahaba at mataas na hanging footbridge sa Pilipinas. Ang Nabengan Bridge ay tinatawag na The Peace Bridge
para igalang ang pagwawakas ng matagal ng armadong tunggalian at alitan ng tribo sa rehiyon. Guys, andito na tayo sa may Buskalan, Kato Village, Apuwang-od. Yung papasok. Ayan, oh. Yan. Ayan, papasok doon. Pero, tayo, hindi na tayo makakapasok kasi naghahabol tayo ng oras. So, magpapapicture na lang tayo dito. Guys, sabi ni nanay, tinanong ko kasi anong village to. Ayan, oh. Sabi niya is Bugnay Village. Napakaganda, oh. Grabe, no? Kita mo yung bahay, pare-pareho sila ng kulay ng bubong. Oh, na-realize yung Sleeping Beauty na sinasabi nila. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan. Nakikita nyo, yun. Yung pinaka dulo na yun. Ayan, oh. Nakikita nyo yung mukha, ilong. Yan. Thank you po. Yeah. Oh, ayun. Mas kita siya dito, guys, oh. Ayun, oh. Sleeping Beauty. Sa taas. Ayan, guys, oh, kitang-kita. Oh, 'di ba? Malapitan. Yung mukha niya. Parang naka-headband. Mga rough road din pala dito, no? Ang dinadaanan natin. Kawawa yung motor natin, si Sumpo, bugbog to mula kahapon. Ayan, rough road na naman, guys. Ayan. So if ever na pupunta kayo ng Kalinga at dadaan kayo ng Sadanga, so ito yung mga madadaanan nyo, no? May mga parts na sirang daan. Oh, Putot Bridge. Ayan, ito na tayo sa Putot Bridge. Welcome to Barangay Poblacion. So, dito na tayo sa may Bangad, guys. Grabe naman yung daanan na yun, guys. So may mga nakasalubong tayo, mga kapatid doon. Siguro papunta sila ng Sagada or ano. Sumadel, Tinglayan, Poblacion, Libogan, Balanaw. Meron pala dyan papasok. Yeah. Oh, may tunnel. Patiking tunnel. Ito yung patiking tunnel, guys. Tunnel, guys. Malapit na tayo sa Tabuk. Yung city ng Tabuk. Diba? Parang yung half tunnel sa Atok. Dito na kami sa may, yung papasok sa may Awichon. So nakikita nyo yan, straight na yan, Awichon yan. Ito namang kaliwa is papuntang Lubwagan yan. So kakanan na tayo to, guys. Itong nasa kanan, pa Santiago. Itong sa kaliwa, pa Tuguegarao City naman yan. Ayan. So guys, dito ko na tatapusin yung video natin. Salamat sa panonood nyo. And ingat kayo palagi sa mga ginagawa nyo. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating video, guys. Ingat kayo. Huwag na lagi nating tatandaan na unahin lang. Lagi nating tatandaan, unahin natin lagi ang ating Panginoon. Always pray, guys. So, yan. Bye. God bless.